Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli ako magandang umaga po sa ating tagapakinig na ating daily morning tilaok. At ako nga po muli si Brother April na inyong makakasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating pag-aaral ay mula sa Psalms 34:17 to 18. The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. And bago po ang lahat, samahan niyo po muna manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa pagkakataon uli na magamit na maghayag ng iyong salita. Panginoon, gamitin mo lang po ako na maging instrumento sa bawat isa na tagapakinig na maabot, lalo na iba na may mga pinagdaraan na mabibigat na problema, maging encouragement to sa bawat isa. Gamitin mo lang po ako, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang katulad. In Jesus' name, Amen. Ang morning tilaok na to ay pinamagatan kong The God Who Stays. Have you experience ba na parang yung mga dinidesire natin or yung matagal nating pinagpipray, parang hindi pinapakinggan ni Lord? Or do we feel na doubt na parang andyan ba siya or malayo ba siya sa atin? Minsan ba, minsan di ba may maririnig tayo? And baka na-experience na natin to, minsan may tao na lagi na andyan, pero pag may time na kailangan na natin is biglang nawawala. Or minsan, di ba, meron ding gamit na minsan lagi natin nakikita na andyan. Minsan pa nga, makikita pa natin napakalat-kalat. Pero pag once na kailangan natin, bigla siyang nawawala. Pero I assure you na hindi ganyan yung Panginoon. Yes, we can feel ng hardship, suffering, sacrifices, and difficult problems. And sometimes ito yung minsan pinagdadaan. Itong pinagdadaanan natin, ito pa minsan yung nagkakos talaga na parang susuko na tayo na mawawala yung faith natin. And sa bawat isa sa atin, huwag mong bibitawan yung faith mo. If you can feel difficulties sa buhay mo, doesn't mean na pababayaan ka niya. Alam niya sa time ng suffering mo, napipil ka niya. And ang Panginoon, mahal ka niya. Sino ba naman magulang na gugustuhin na yung anak niya ay nahihirapan? And alam niyo ba, ang Panginoon, kung akala natin na wala siya sa paghihirap natin, mas malapit siya sa tuwing tayo nahihirapan, mas malapit siya kapag sa tuwing napapatrouble tayo. Hindi man natin napipil, pero ito yung tanging way niya minsan para iligtas tayo sa mas worst na pwedeng mangyari sa buhay natin. Natulad ng isang ama, ayaw niya mangyari na sa mga anak niya is mapapariwara. And I will share some key points that God wants to bring you. Number 1, God hears you and sees you. Alam nyo, hindi naman manhid yung Diyos natin para basta na lang tayo pabayaan. Pag ginawa niya, parang inaksaya niya yung ginawa niyang pagpapapako sa krus. Para, kung saan ba, para saan ba yung pagligtas niya or pagpapapako niya, kung parang inaksaya niya na rin yun kung hindi niya tayo tutulungan sa ating mga problema. Tandaan mo na tao pa rin tayo, mapakay Lord man tayo o hindi. Hindi porket na naglilingkod tayo, kilala na natin ang tunay na Diyos, automatic exempted na tayo sa mga problema. Actually, dapat pa tayo mas magpursige. Kasi the more na nagtutuloy tayo, kahit na may pinagdaraanan tayo, the more na mas makaka-encourage tayo ng mga taong nasa paligid natin. Kasi minsan, sa atin lang sila nakatingin, sa atin lang sila nakarely kung tutuloy ba sila or hindi, ma-encourage ba sila or hindi, madidisappoint ba sila or hindi. Kaya dapat huwag mawawala sa atin ano man yung pinangahawakan nating faith. Kasi hindi lang tayo yung tutulungan ng Diyos at didinggin sa ating mga pinagdaraanan. Hindi man natin napapansin, pero sa ating mga pinagdaraanan is pwedeng ma-encourage din yung mga tao sa paligid natin na lumapit sa Kanya. And ating tandaan na naririnig at nakikita niya yung hirap
natin. Pero yun nga, let God na kumilos sa buhay nyo. Kasi every circumstances na yan, ay may plano si God. And hayaan natin na siya yung kumilos sa buhay natin. And alam, ang Panginoon natin is makapangyarihan. Kalkulado niya yung bawat mangyayari, walang labis, walang kulang. At hinggit sa lahat, hindi ka malulugi kasi magaling at makapangyarihan yung Diyos na sinasamba natin. At dinedependehan na rin natin. Number 2, God is saving you. And until now, God is still doing whatever it takes to save you. Masaktan ka man, mapilayan ka man, mawalan ka man ng mga bagay na importante sa'yo. But if it is the only way to save you, igagawin ito ng Panginoon. Kung dahil sa pagsunod mo sa Kanya, kung karamihan sa friends mo ay mawala, huwag kang manghinayang na mawala yung mga yon. Kasi yung mga tunay na kaibigan, ano man yung paniniwala mo, ano ka man, is tatanggapin ka nila. Kung sakali man hindi ka nila suportahan sa tunay, hindi sila tunay na kaibigan. Maaring sila yung kaibigan lang pagdating sa kasiyahan, or pag meron ka lang, pero pag wala ka na may bigay, is wala na sila. And sometimes, diba, this word pressures yun na sumabay sa kung ano yung ginagawa ng karamihan. But tayo as a real Christian, hindi tayo sasabay sa agos, kundi tayo dapat is against the flow. And alam nyo ba, sa paglaban natin sa agos na to, hindi ganon kadali humakbang, hindi ganon, syempre, may hardship talaga. Talagang makaka-experience tayo ng pain, ng sacrifices, but it is the only way para maligtas tayo. Ang daanan ng mahirap talaga ang ating madadaanan. Kaysa naman sa napakadaling daan na mapapahamak tayo. Yes, itong paalala na to is lagi natin itong maririnig, parang sa mga magulang natin na lagi nagpapaalala. Pero kung ito lang yung tanging way para hindi tayo makilimot, kailangan talagang ulit-ulitin para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. And number 3, God understands how you feel. Bilang isang magulang si Lord, hindi madali na nakikita yung mga anak niya na nasasaktan, nahihirapan. Alam niyo yung hirap na dumaan sa isang mabigat na problema kasi ang Panginoon na naging dumaan din siya sa pagiging tao. Alam niyo yung feeling na parang hindi niya kaya, pero iiyak niyo lang sa kanya to. Yung mga pagsubok na yan, wag nating ipagdasal na ialis sa atin, kundi ipagdasal natin na malagpasan natin itong bawat mga pinagdaraanan natin. Humingi tayo ng strength, katalinuhan, para ma-overcome at ayun nga, syempre, naalala nyo, di ba, nung mga bata pa tayo, nung nag-aaral pa, nung first time pa lang natin pagpasok sa school, madalas, di ba, tayo as a maliit na bata, di ba, natatakot pa tayo, umiiyak tayo, pero yung mga magulang, gusto minsan, di ba, may time, may encounter tayo na gusto na natin lumabas sa school, pero yung mga parents natin, syempre, di ba, kahit anong iyak natin, kahit anong habol natin sa kanila, hindi naman nila tayo nilalabas sa school, 'di ba? Binabalik at binabalik tayo. Minsan pa nga hihilahin pa tayo. And 'di ba, ang purpose nito, kahit na umiyak tayo, syempre gusto pa rin ng ating mga parents na matuto tayo and at the same time makatapos ng pag-aaral, and syempre ang kalalabasan nito is makapagtrabaho ng maganda and magkaroon ng magandang buhay. And ganun din ang ating Panginoon. Gusto niya rin mangyari yun, mas mapaayos tayo. Hindi niya, although dumaan tayo ng matinding pagsubok, pero hindi niya tayo pababayaan. So, just keep in mind all the struggles or whatever sufferings that you are facing right now are indication that you're still a human. But God assured us that He is still there. God hears you. He sees you and He feels for you. If you come to the point of your life na parang hindi mo na kaya, iyak mo lang yan sa Panginoon kasi ramdam ka niya. And mas maganda,
sa Kanya tayo lumapit, na mapil natin yung presence niya, yung love niya, yung power niya, and yung comfort niya. Kasi wala na tayong iba pang peace na mararamdaman, mahanap, kundi sa Kanya lang. And yung peace na ito yung makakatulong para makapagpatuloy tayo sa buhay at higit sa lahat, magawa natin kung ano man yung purpose natin sa kingdom niya. At tayo po ay manalangin. Ang ating prayer focus is pray for hope and comfort to those facing sorrow or hardship. And ang ating prayer points, pray for the lost, pray for God's hope and renewal for those who feel lost or overwhelmed. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa pagkakataon, sa mga paalala na minsan nakakalimot po kami na dahil sa daming na-overwhelm kami sa aming mga pinagdaraan, nakakalimutan namin na nandyan ka lang, na nandyan ka para suportahan kami. Lord, maraming salamat sa paalala na to. And naway, ikaw na po ang patuloy rin magpaalala sa iba na nagiging option ng ibang tao. Ikaw na rin, Lord, naway sa iba na may pinagdaraanan, naway, ikaw, Lord, ang maging best option. Oo, Lord, dumadaan kami sa mga problema, pero hindi ito indication na iniwan mo kami. Pero still, nandyan ka pa rin para samahan kami at tulungan para malagpasan itong mga problema. Lord, wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay. Ganon din sa mga na naliligaw, Lord Jesus. Ikaw na po ang magturo sa kanila nung tamang daan. Sa iba na parang feel nila, Lord, na malayo sa iyo, Lord. Iparamdam mo po sa kanila and gumamit ka po ng tao na maghahayag sa kanila and magpapaalala sa kanila kung ano po yung tamang daan. And sa iba naman na may mga pinagdaraan ng mga problema, Lord, normal lang na may mapagdaan ng problema. And mas maganda kung ano man itong mga problema na to is ikaw po ang kanilang maging solusyon. Ikaw po ang kanilang hanapin. Ikaw ang maging gabay nila at maging kalakasan. And maraming salamat sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless.